Ito guys, paldo-paldo kayo sa pera, lalo na sa mga negosyante, mga kapiksi, no? At saka dun sa mga career oriented yun. Yung mga pag sinabi kasing career oriented, meron kasi guys na nagtatrabaho lang para magkatrabaho, para kumita ng pera. Pero merong mga career oriented na people na nagtatrabaho sila, tapos gusto nilang ma-promote, gusto nilang tumaas yung posisyon nila, masyado silang focus, kumbaga inaalagaan nila yung career nila, ganyan, okay? So hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is No Moon Kapalaran para ngayong February to March para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating No Moon guys ngayong February ay sa February 17, Chinese New Year, mga kapiksi. And yung next na No Moon naman natin guys ay sa March 18. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And yung No Moon ngayon, guys, solar eclipse din siya. So, malakas na malakas yung energy, mga kapiksi. So, ito yung ating moon message para sa inyo. Bring love into the situation. So, ito guys, kahit anong pinagdadaanan natin sa buhay, whether positive or negative, we always need to look for the bright side of things, mga kapiksi. And kahit nga sa mga readings natin, no, kung napapansin nyo, sa channel natin guys, nagbabasa tayo parehas ng negative and positive energy. Para yung mga negative ay magsilbing babala. But nasa sa perception nyo pa rin yan, nasa sa energy nyo pa rin kung mangyayari yung mga negative energies na yun or hindi, no? So, syempre, kailangan palagi tayo nagfo-focus dun sa magaganda, and ganun din sa nangyayari sa buhay nyo guys. Always kayo mag-focus sa mga positive, always kayo mag-focus dun sa kung ano yung magandang idudulot nung particular na sitwasyon na inyong pinagdadaanan. Kasi kahit gaano ka pangit or ka hindi maganda yung pinagdadaanan nyo, meron pa rin positive na makikita kayo dyan. So, dun kayo mag-focus, mga kapiksi. Alright? Attune to the moon, explore the idea that it's not what you know, but whom you know. Mga kapiksi, you need to be more detached from this situation. So, for some of you guys, no, kung meron kayong mga pinagdadaanan na mga hindi kagandahang sitwasyon, kailangan yung mag-detach ng konti. Ibig sabihin, detach, no? Lumayo, no? Lumayo, dumistansya. Wag masyadong, lalo na kung mainit yung may tension, ganyan, sa mga sitwasyon, medyo layo-layo kayo ng konti, guys. Pahinga, ganyan, para wag siyang ma-focus ng attention nyo. Kasi kapag na-focus yung attention nyo, especially sa mga negative situation, lalong yung pinalalakas yung energy nun, mga kapiksi. So, yeah, detach. Thinking outside the box will bring the solution. If meron kayong mga kakilala, manghingi kayo ng advice sa kanila, ikwento nyo yung sitwasyon, as long as mapagkakatiwalaan nyo, mga kapiksi. Sabihin nyo yung sitwasyon and tanungin nyo sila kung ano yung opinion nila. Kasi baka meron silang nakikita na hindi nyo nakikita. Meron silang ibang perception dun sa perception nyo. And sometimes ganun, dun natin nakikita na may solution pala. Oo nga, tama pala sila. Oo nga, pwede pala yung sinasabi nila. Yung mga ganun. And then, pwede kayong mag-adjust ng approach nyo, mga kapiksi. Of course, at the end of the day, kayo pa rin yun masusunod sa mga sitwasyon na pinagdadaanan nyo, diba? But it won't hurt kung may kinig kayo, magtatanong kayo sa ibang tao. Malay nyo makatulong pa sila sa inyo, diba? And you have to improve your karma by doing some charitable work, mga kapiksi. So, kapag gumagawa kayo ng mga good intentions guys, ang bilis talagang mag-manifest nyan. Mabilis yung balik nyan sa inyo, mga kapiksi. So,
help others by doing good deeds, and you are also helping yourself. You are also raising your good karma. Okay? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. So, ito naman, love advice naman ito, or love message naman, mga kapiksi. Forgive and release. Ito importante to kasi lahat naman ng mga magkarelasyon nag-aaway, guys. Wala namang perfect na relationship. Kaya nga uso yung salitang walang forever, 'di ba, sa mga Pinoy. Kasi kaya sinasabing walang forever kasi mga naghihiwalay. And yung naghihiwalay, it's because wala kasing forgiveness, walang release, walang acceptance. And kung gusto nyong ipaglaban yung mga relationship nyo, importante itong forgive and release. You are stronger when you carry love and forgiveness rather than anger. So, again, no, kapag ka nag-aaway kayo, kung gusto nyong manatili yung pagkakaroon ng harmonious na relationship, kailangan talaga ng forgiveness and acceptance. And you have to release kung ano na yung nangyari, kasi pag hindi kayo nagpatawad, kapag hindi nyo nirelease yan, yung anger, yung resentment sa puso nyo, maiipon lang yan. And kapag nag-away ulit kayo, sasabog yan. Parang naiipon ng naiipon, sasabog na sasabog, babalik ng babalik, masusumbat ng masusumbat. So that ruins your relationship. Yun yung anay na sumisira sa mga relasyon nyo. And kung wala naman kayong balak makipaghiwalay dun sa person nyo, dapat talagang nagpapatawad kayo. Otherwise, kung makikipaghiwalay din lang kayo, 'di ba? Okay lang, wag niyong patawarin. Sige, magsumbatan lang kayo, 'di ba? Awayin niyo lang ng awayin hanggang sa maghiwalay kayo. Yun pala yung gusto niyo, 'di ba? Pero if ang ini-aim nyo talaga is harmonious na relationship, pang forever, given ito, guys, na kailangan magkaroon ng forgiveness and acceptance para mawala yung negative energy sa relationship nyo. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below. Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo. So, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video cards. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin sa ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet of entering tsaka citrin, guys, may kita kayong mga link sa description box. Available na din, guys, yung ating money shaker jar sa mga interesado. Mag-send lang kayo ng message sa WhatsApp, may kita nyo sa comment tsaka sa description. So, Aquarius, guys, ka-in represent ng Queen of Swords. Ito yung ating moon energy. Grabe ito, guys. Super positive. Meron din dito presence ng another fire sign or fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, for some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another fire sign. Ito, guys, paldo-paldo kayo sa pera, lalo na sa mga negosyante, mga kapiksi, no? At saka dun sa mga career oriented, yun. Yung mga pag sinabi kasing career oriented, meron kasi, guys, na nagtatrabaho lang para magkatrabaho, para kumita ng pera, pero merong mga career oriented na people na nagtatrabaho sila, tapos gusto nilang ma-promote, gusto nilang tumaas yung posisyon nila, masyado silang focus, kumaga inaalagaan nila yung career nila, ganyan, okay?
So, eto guys, nakikita natin na yung mga career-oriented na mga tao guys, no, talagang pumapaldo kayo sa kaperahan. This is abundance of money, wealth, riches. Very secure, very stable yung inyong source of income, yung inyong trabaho, yung inyong career, mga kapiksi. And talagang nagdadala pa ito ng more income sa inyo. Lalo na, yung iba sa inyo guys, parang nag-i-aim kayo na ma-promote. So, talagang you're doing your best, no? And guys, yung mga ganyan talaga, mga parang bumabawi kayo guys sa mga performance bonus kasi magagaling kayo, talagang yung energy nyo binubuhos nyo sa paghahanap buhay. So you're gaining recognition, monetary recognition guys. So ibig sabihin, pwedeng nagkakabonus kayo sa pera or sa mga incentives, ganyan. So, sulit yung mga effort na binibigay nyo sa trabaho nyo, mga kapiksi. Ganun din sa mga negosyante kasi yung mga, eto, nakikita natin na talagang inaalagaan yung mabuti, yung inyong mga business guys. And parang, inaasikaso nyo, hands-on kayo, sa buong proseso. You take care of your customers, mga kapiksi, no? And talagang may chance na mag-expand pa yung inyong mga negosyo. And of course, kapag nag-expand, it will bring more money sa inyo, mga kapiksi. Okay? So, abundant of money na, tapos financial gains pa. Ibig sabihin talagang mananagana kayo ng bonggang-bongga, guys, no? Sa kaperahan, mga kapiksi. Malayo pa yung inyong mararating. Kung kayo ay bago-bago pa lang nagsisimula guys, malayo pa yung inyong mararating kasi yung iba sa inyo talagang may gabay, no? You are being guided by your spirit guides, especially if palagi kayo nagdadasal, if you're always praying and affirming and asking the universe for help. Definitely guys, the universe is giving you help na kailangan nyo, at saka yung tamang direksyon, tamang gabay. And nararamdaman natin dito na talagang malayo pa yung mararating nyo, matayog pa yung mararating nyo sa buhay, mga kapiksi. So ituloy-tuloy nyo lang yan. Yung iba sa inyo talagang very unstoppable yung energy nyo. Medyo ano kayo ngayon, aggressive, sinasamantala nyo, mga kapiksi, yung mga pagkakataon na malakas ba kayo, motivated ba kayo, and kaya nyo pa. So, meron ding opportunity sa abroad, guys. Ayan, no? So, yung mga gusto mag-abroad, mga kapiksi, although nakikita natin na nagkakaroon kayo ng mga conflicting thoughts or pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao, kaya pwedeng yun yung nagiging balakid kaya hindi kayo matuloy sa abroad. So, kunwari, mag-asawa kayo, tapos ayaw ng asawa mo na mag-abroad ka o kaya ayaw ng mga anak mo na mag-abroad ka. So, doon nagkakaroon ng conflict, mga kapiksi. Pero if all is well naman within the family, guys, may chance na makapag-abroad yung iba sa inyo, may chance na makalipad, mga kapiksi. So, kumbaga opportunity, no, nagbubukas yung mga opportunity. So depende na lang sa pag-aasikaso nyo, guys, no, kung talagang ipupush nyo yan. But if in case na ipupush nyo yan, matutuloy yung mga application nyo sa abroad, mga kapiksi. Yung iba, maaari din magkaroon ng movement, guys, paglipat. So it's either lilipat kayo ng trabaho or lilipat kayo ng bahay, lugar, ganyan. So maganda yan, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Comment down below if naka-resonate kayo. I-main-main nyo na yung mga abroad na yan, yung mga magagandang movement, especially guys, itong sa kaperahan kasi napakaganda talaga ng energy nyo sa pera, mga kapiksi. Okay? Money na, more money pa. Alright, so comment down below if naka-resonate kayo, guys, and i-main-main nyo na yan. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.